DSWD upang handog sa inyo ang isang tula-tula na may temang hamon ng buhay. Narito po at inyo pong tunghayan. Wait, tapon ka na naman. Ang galing-galing mo talaga. Sama, wala lang yun. Nag-aaral kasi ako eh. Hindi ikaw na nag-aaral. Sana all. Ito si Tess, isang mabait at matalinong bata. Mula pagkabata ay lagi siyang nangunguna sa klase hanggang sa kanyang pag-ibig. Ngunit isang araw, Miss, grabe mo ang galing-galing mo talaga. Uy, wala. Samal, alam mo, pinapanalangin ko mo kasi para makatulong ako sa magulang ko. Diba, magkakaroon ko ng trabaho. Sana mo yan. Kaya ako nagtitip ka na. Natin pa kasi ako eh. Sige. Ito ang mga lemon, eh. Relax ka lang. Relax ka lang, miss. Relax ka lang. Nurse, ano yung pulso mo? Kaya. Dok, nasaan na ako? Nay, nawala siya ng wala. Isip na po. Para makain. Kasi yung Pakibilis. Okay? Go. Okay, stable na kayo. Sige po, pwede mo po siya punta. Na? Apa? Nanay, pwede po sila pwede makausap. Hindi ka pumain dito. Lalo mo po sa pwede resulta. Okay naman yung kanyang katawan. Kaya kailangan ko lang pinutulin yung kanyang kasi bumubulok na po ito. Wala na. Yung mga lugar niya hindi na po pwede. Hindi ko mabawal. So yun lang po. Pakinaga na lang po. Puputulin mo. Yun lang ako. Yun lang sabi ng doktor. Excuse me po. Kailangan na po siya dati sa operating room. Pakinaga na po. Pakigawa na siya, nurse. Pakigawa na po ito. Sige na po. Operahan na po siya. Pakigawa na siya. Ay, Nay. Nandiyan ka sa class. Kamusta naman siya? Doon sa kwarto nahiga. Kamusta naman? Hindi pa siya gano'ng okay. Pwede ka po ba siya makapagay? Tess? Bakit, Nay? May bisita ka? Ayoko, Nay. Kaibigan mo daw siya. Tess, si Arjun po. Kamusta ka na? Hindi ako puti. Buksan mo yung pinto. Mag-usap tayo. Ayoko bakit ako sa ganito malagay. Alis ka na. Kahit ano pa, tanggap kita kasi kaibigan mo ako. Nasasabi mo lang yan kasi
Hindi ko malaman. Kala mo makatulong sa iyon. Hindi yan. Kaibigan mo naman. Arjen. Lumipas sa mga araw at buwan, ay nanatili lamang si Tess sa loob ng kanyang kwarto hanggang isang araw. Tita, tao po. Pasok. Tita, nabalitaan kung may nangyari kay Tess. Oo nga, hindi na lumalabas yun ng bahay kasi nga ayaw nga niya magpa-photo ng paa niya. Tita, baka makatulong sa inyo. May isa akong kaibigan, mga may galing sa atin Tess at magkaroon siya ng lakas ng loob. Baka gusto mo sa kausap Sige, sa kanya. subukan mo lang. Baka sakali buksan ka. Nasa loob lang siya ng bahay. Yes? Hello, sino yan? Minsan mo to, may dala ako sa kaibigan, baka makatulong sa'yo. Hindi naman siya makakatulong sa akin eh. Nakakatulong ko sa'yo, ipapatuloy mo lang saglit. Sigurado ka ba yan? Baka magtatawanan niyo lang ako. Hindi. Saluhin ko Sige. Sino ka? Ay, Ate Tess, ano si Jessa? Okay. Ano? Nabalitaan ko kasi galing ka sa kaibigan kong si Risa yung nangyari sa'yo. At nalaman ko na ayaw mo daw kong mausap o lumabas na lamang dito sa kwarto mo. Bakit? Kasi, magtatawanan lang nila ako. Dati, Bakit napansin ko dito. Tapos, biglang yung nangyari sa akin. Alam mo yun, dami ko pang pangarap na gusto ko gawin. Tapos hindi ko na lang magagawa kasi ganito na yung nalagayan ko. Pagtatawanan ka? Kung pagtatawanan ka, paano nalaman ng mga naranasan ko kasi wala nang ako ng bata? Alam mo ba, samot-sari mga pagbubuli ang aking natamo? Simula nung ako'y sinila ng aking mga magulang. Alam mo ba na mabalad ka pa rin, Tess, kasi meron ka pa rin mga kamay na maaari mong gamitin sa mga bagay na gusto mo pang gawin. Isang paalam na magutol sa'yo. Meron pa rin plano ang Panginoon sa'yo. Alam mo ba, sabi niya sa salita niya, sa Jeremiah 29:11, na ano man yung hirap na, diba, for I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi niya binigay yung sitwasyon mo para saktan ka, pahirapan ka, kundi para makita mo ang tanging pag-asa mo lang ngayon sa ating Panginoon. Gusto mo bang malaman kung paano ka magkakaroon ng panibagong pag-asa sa buhay? Pwede naman, tutulungan mo ba ako? Hindi ako makakatulong sa'yo. Ikaw mismo ang gagawa ng desisyon para makita mo yung panibagong pag-asa na nais mong mangyari sa buhay mo. Ang kailangan mo lang gawin is manalangin, humingi ng tawad sa Panginoon at tanggapin siya sa buhay mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Handa ka na bang gawin yun? Sige, manalangin muna tayo. Mula noon ay naging masayahin na si Tess at natanggap ang kanyang kalagayan. Sa ating buhay, maraming hamon ang darating na dapat nating tanggapin at harapin. Sa biyaya ng ating Panginoon, lahat ng mga ito ay ating malalagpasan.